Morris POV. Hindi ako makatulog habang si Arcos ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Hindi talaga ako dalawin ng antok kahit paanong gawin ko. Iniisip ko talaga kung sino nagpadala ng mga pictures kay Arcos. At bakit kay Arcos niya nagpadala? Si Jesus kaya? Alam na kaya niyan tungkol sa amin ni Arcos? Tanong ko sa sarili ko. O baka naman si Janice? Naguguluhan na ako at masakit ng ulo ko sa kakaisip. Niyakap ko na si Arcos at inamoy-amoy ko siya para naman dalawin na ako ng antok. Pero wala pa rin kaya naman dahan-dahan akong bumaba sa kama namin at naglakad ako papunta sa may balcony. Nag-browse ako sa social media ko. Nainip naman ako kaya mas pinili ko na bumalik na lang ulit sa tabi ni Arcos. Mahal, hindi ako makatulog. Mahina na sabi ko sa kanya. Why? Inaantok na tanong niya sa akin. Hindi ko po alam, mahal. Sagot ko sa kanya. May gusto ka ba? Wala po, hindi lang talaga ako makatulog, sagot ko. Don't think too much. Everything is fine, sabi niya sa akin na tinalikan ako sa labi. Okay, sabi ko't sumiksik ako sa kilikili niya. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Arcos. Friday ngayon kaya naman mamayang tanghali pa ang pasok ko. Bumaba ako pero wala na siya. Si Ashley naman ay nag-aalmusal na kaya naman sumabay na rin ako sa kanya. Ang sabi ni Manang ay maaga pa daw umalis si Arcos. Sigurado ako na magiging busy na naman siya dahil mag-e-election na naman. Sabi ni Manang, kailan po bang election, Manang? Tanong ko sa kanya. Wala pang final date, pero ang sabi ay first week of May daw. Sagot sa akin ni Manang, nag-file na po ba siya ng candidacy niya? Oo, last month pa yata. Hindi lang ako sigurado pero ang alam ko tapos na. Hindi naman yan mahilig sa spotlight kaya lihim siyang nag-file ng candidacy niya. Pero okay lang ba sa'yo na magpatakbo siya? Oo naman po, mahalaga sa akin na alam niyang priority niya, Manang. Sagot ko kay Manang. Kahit ako ay gusto ko rin na siya ang manalo. Malaki ang laban niya pero hindi rin natin alam ang tadhana. Malaki ang nagbago dito simula nung siyang naging gobernador. Naging organisadong probinsyang ito dahil sa kanya. Napangiti ako sa narinig ko mula kay Manang. Alam ko na tama siya, kaya alam ko rin na mahal siya na nasasakupan niya. Nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Manang. Si Ashley naman ay hinatid na nila sa school. Manang, ako na pong bibili ng mga grocery mamaya. Pwede niyo po bang ilista ang mga kailangan kong bilhin? Sige iha, ililista ko, sagot niya sa akin. Salamat po, saad ko sa kanya tumakyat na ako sa silid namin ni Arcos. Pagpasok ko ay saktong tumatawag sa akin si Arcos. Kaya naman sinagot ko kaagad ang tawag niya. Nagpaalam siya sa akin na baka gagabihin siya ng uwi at hindi na siya maghahapunan dito sa bahay. Napangiti na lang ako dahil talagang nagsasabi siya sa akin. At mas okay yon kaysa naman maghintay ako sa kanya. Okay, sa labas na lang kami kakain ni Ashley. Pupunta kami mamaya sa supermarket para mag-grocery. Sabi ko sa kanya, okay. Call me kapag papunta na kayo doon para pasamahan ko kayo sa mga bodyguards ko. Sabi niya sa akin, okay lang kami, hindi na namin sila kailangan. Nakakailang kasi at mas takaw pansin kapag may kasama kami mga bodyguards. Sabi ko sa kanya, okay mahal, make sure na okay lang kayo. Sabi niya sa akin, opo, okay lang kami. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Maliligo na ako dahil maaga akong papasok kasi may mga kailangan pa akong gawin. Pagkatapos namin mag-usap ay naligo na ako at nag-ayos para pumasok na sa school. Pagdating ko sa university ay may meeting kami ng mga kagroup ko. Pagkatapos ng meeting, sinabi sa amin na sa Capitol daw ang OJT namin. Natuwa naman ako dahil makakasama ko na palagi si Arcos. Maaga nilang sinabi sa amin, ako naman ay sobrang excited din. Pagkatapos ng klase ko, umuwi agad ako at pagdating ko sa bahay ay nakabihis na si Ashley. Natulog ka ba kanina, baby? Tanong ko sa kanya. Yes po, mommy. Okay, alis na tayo, sabi ko sa kanya. Okay po, malambing na sabi niya. Ako nang nagmaneho ng kotse ni Arcos. Pagdating namin sa mall, bumili kami ng baking tools. Dahil gusto naming mag-bake, masaya kaming pumipili ng mga kailangan naming dalawa. Mommy, I like this one po. Machi-machi po tayong dalawa, sabi niya sa akin. Okay baby, kahit anong gusto mo, nakangiti na sagot ko sa kanya. Hinayaan ko siyang bumili ng mga gusto niya. Pagkatapos, pumasok na kami sa supermarket para bumili ng mga kulang sa pantry. Masaya ako dahil isa na rin ito sa bonding naming dalawa ni Ashley. Maliit na bagay pero sobrang nakakatuwa sa part ko na kahit ganito ay magkasundo kaming dalawa. Nag-ikot kami at binili ang lahat ng mga nilista ni Manang.
Mommy, ako na pong kukuha nito, sabi niya sa akin. Okay baby, sabi ko sa kanya. Hinayaan ko siya dahil nasa kabilang side lang naman yon at alam naman niyang dapat niyang kunin. Mori, napalingon ako dahil may narinig ako na tumawag sa akin at bumungad sa akin si Jesusa. Namimili rin pala siya dito dahil may tinutulak siyang cart. Kamusta ka na? Tanong niya sa akin. Okay naman ako, sagot ko sa kanya. Mabuti naman. Si Ashley, kamusta na siya? Kamusta ng anak ko? Nakangiti na tanong niya sa akin. Okay naman siya. Mori, baka pwede ko na siyang makausap ngayon, kahit saglit lang. Gusto ko lang talagang mayakap ang anak ko. Miss na miss ko na siya. Kasama mo ba siya ngayon? Parang iiyak na tanong niya sa akin. Hindi ako dapat nagdedesisyon ng bagay na yan. Pasensya ka na pero dapat sinino ang kinakausap mo. Sad ko sa kanya. Pero, Mommy, wala pong isang... Napalingon ako sa kanya dahil... Mommy, bakit Mommy ang tawag mo sa kanya? Tanong ni Jesusa sa anak niya. Nagtago naman sa likod ko si Ashley. Ashley, I'm asking you. Bakit Mommy ang tawag mo kay Mori? Tanong niya ulit pero nagtatago lang ang anak niya. Don't tell me na ikaw ang babae ni Arcus. Hindi ako nagsasalita at nakatingin lang ako sa kanya. Aaminin ko na kinakabahan ako pero ayaw ko lang siyang pansinin. Tumalikod ako para kausapin si Ashley na uuwi na kami. So, ikaw nga. Hindi ka ba nahihiya na pumatol ka sa ninong mo? Tanong niya sa akin. Mabuti na lang dahil walang tao dito sa kinatatayuan namin. You're so disgusting, sabi niya sa akin. Wala kang pakialam kung ano man ang meron kami ni Arcus. Disgusting? Nagsalita ang babaeng malinis. Mas nakakadiri ka nga, sabi ko sa kanya. Tinila ko na si Ashley palayo para makaalis na kami sa harap ni Jesusa. She's a witch, Mommy. She's bad, sabi sa akin ni Ashley. Baby, don't say that, saway ko sa kanya. Sorry po, sabi niya sa akin. Dahil sa nangyari napilitan ako na ako magbayad kahit pa hindi pa kami tapos mamili. Ako na lang ang iiwas dahil nasa public place kami at ayaw ko naman na siyang patulan dahil baka bigla siyang mag-iskandalo. Kakain pa sana kami ni Ashley pero mas pinili namin na pumunta na lang sa parking lot para umuwi na. Pinasakay ko na muna siya sa kotse habang ako ay inaayos sa mga groceries dito sa may compartment. Sa tingin mo ba talaga, mahal ka ni Arcus? Nagulat ako dahil nasasabi ko na ngayon si Jesusa. Pwede ba, tigilan mo ko. Mahal niya ako at nakikita mo to. Ito ang patunay na mahal niya ako. Sabi ko sa kanya at pinakita ko sa kanyang engagement ring ko. What is that? Tanong niya sa akin. This? It's my engagement ring. Kasi magpapakasal na kami. Sagot ko sa kanya pero tumawa lang siya sa akin. You're so funny. Talagang naniniwala ka sa kanya? Kung sa bagay, hindi mo naman alam ang totoo. Natatawang sabi niya. Alam kong lahat at kung balak mo siraan siya sa akin ay try harder. Kasi malaking tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Ikaw, kung ayaw mo hindi na makatapipilitin. Natatawang sabi niya at umalis na siya. Napabuntong hininga na lang akong pumasok sa loob ng kotse. Alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling lang siya. Na gusto lang niyang sirain ang relasyon namin ni Arcus. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Dapat kay Arcus ka lang maniwala at magtiwala. Saad ko sa sarili ko. Mommy, are you okay? Tanong sa akin ni Ashley na halatang nag-aalala siya sa akin. Opo, okay lang ako, sagot ko sa kanya. Huwag niyo na lang pong pansinin si Witch. Hindi po totoo ang mga sinasabi niya. She's a liar po at gusto lang niya na agawin sa'yo si Daddy. Sabi sa akin ni Ashley. Baby, don't say that. Kahit pa ganun ang mommy mo ay mommy mo pa rin siya. Sabi ko sa kanya dahil ayaw ko na ganito siya magsalita sa sarili niyang ina. Opo, I'm sorry po. Alam ko na galit ka sa mommy mo pero mommy mo pa rin siya. Sabi ko sa kanya. Sana nga po ikaw na lang naging mommy ko. Sabi niya sa akin. Hindi man kita anak na tunay ay lagi mong tatandaan na mahal kita. 2-in-1 ang pagmamahal ko sa'yo. Ate at mommy mo. Sabi ko sa kanya. I love you mommy. I love you too, baby ko. Sabi ko sa kanya. Sa bahay na kaming dalawang kumain at ngayon narito na ako sa silid namin ni Arcus. Kanina pa ako nakatingin sa orasan at tinihintay ko siya. Wala pa kasi siya. Malapit nang mag-10 ng gabi. Pero ang sabi nga niya, late na siyang makakauwi. Kaya naman humiga na ako para matulog na. Kakapikit ko lang nang bumukas ang pinto. Mahal, tawag ko sa kanya. Sorry mahal, late na ako umuwi. Sabi niya sabay halik sa labi ko. Agad kong naamoy ang alak. Lasing ka? No mahal. Nakainom lang, sagot niya sa akin. Sinong kasama mo? Tanong ko sa kanya. Mga staff ko. Okay.
Sabi ko't bumangon na ako para asikasuhin siya. Pumasok ako sa banyo para kumuha ng face towel na ipupunas ko sa kanya. Paglabas ko, nakaupo siya sa kama namin. Hinubad ko ang damit niya at pinunasan kong katawan niya. Pinalitan ko rin ang damit niya para naman maging preskong pakaramdam niya. Paano na lang ako kapag wala ka? Biglang sabi niya sa akin. Matulog ka na, kailangan na nating magpahinga. Alam ko na sobrang busy mo ngayon at pagod ka rin. Sabi ko sa kanya. Sorry mahal, sorry kung late na ako umuwi. Marami lang kaming inaayos ngayon. Sabi niya sa akin, I understand po. Sige na, matulog na tayo. Sabi ko sa kanya, good night mahal ko. Please, lagi ka lang sa tabi ko. Please stay with me. Opo, sige na, tulog na tayo dahil inaantok na ako. Sabi ko sa kanya at humiga na kami. Niyakap niya ako kaya naman niyakap ko rin siya hanggang sa nakatulog na ako. Nagising ako ng mag-isa na lang dito sa kama namin. Sabado ngayon kaya inaasahan ko na wala siyang pasok pero nang bumaba ako ay nakaalis na raw ito sabi ni Manang. Kaya kami na lang ni Ashley ang narito sa bahay. Alam ko na busy siya kaya hinayaan ko na lang. Medyo may tampo lang ako dahil hindi naman siya nagpaalam sa akin na aalis siya. Okay lang naman sa akin nagisingin niya ako pero hindi niya ginawa. Hindi rin siya nag-text o tumatawag man lang sa akin. Buong araw ako nandito sa room namin. Kasama ko si Ashley at hinahayaan ko lang siya na gawin ang mga gusto niya. Natulog na lang ako dahil inaantok talaga ako. Nagising ako dahil kakain na daw kami ng dinner. I checked my phone pero wala pa rin siyang paramdam sa akin. Kumain kaming dalawa ni Ashley after ay pinatulog ko na siya. Hindi ako umalis sa tabi niya. Wala rin akong balak na bumalik sa room namin dahil alam ko na maghihintay na naman ako kay Arcos at maiinis lang ako sa kanya. Mabilis lang ako nakatulog sa tabi ni Ashley. Nagising ako dahil may nakayakap sa akin at bumungad sa tabi ko si Arcos. Agad akong napatakip ng ilong ko dahil amoy alak na naman siya. Pinilit kong umalis sa tabi niya dahil ayaw ko ng amoy niya. Wala na rin si Ashley sa tabi namin. Lasing ka na naman ba kagabi? Tanong ko sa kanya. I'm sleepy, Mori. Just let me sleep. Sabi niya sa akin, okay, matulog ka lang dyan. Sabi ko at lumbas na ako sa room ni Ashley. Mori pala ha? Sad ko sa sarili ko bago ako pumasok sa room namin. Naiinis ako dahil ngayong pangalan ko na lang ang tawag niya sa akin. Maaga pa ako naligo dahil bala kong umalis. Naiinis ako at gusto kong alisin ang inis na nararamdaman ko. Maaga pa naman kaya naman tinawagan ko na lang si James na gusto ko na sumali sa race nila. Alam ko na late na ako sa registration pero ginawa ng paraan ni James. Alam ko na mali na hindi ako nagpaalam sa kanya pero siya rin naman 2 araw ko na siyang hindi maramdaman. Bala ko pa naman sabihin sa kanya na alam na ng ex-wife niyan tungkol sa amin. Ayaw ko sanang isama si Ashley pero gusto niya kaya wala akong choice. Mami, alam ko po na mananalo ka. Nakangiting sabi sa akin ni Ashley. Sana nga baby, dito ka lang kay Ate Leila, sabi ko sa kanya. Okay po mami. Behave lang po ako dito, sabi niya sa akin. Kinalikan ko na muna siya sa pisngi bago ako sumama kay James. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako handang lumaban pero siguro mag-e-enjoy na lang ako. Ready? Tanong sa akin ni James. Oo, sagot ko sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Para kasing hindi, sabi niya sa akin. Okay lang ako James. Wala namang dahilan para hindi ako maging okay. Sige, kaya natin to. Ngumiti na lang ako sa kanya. Nagsimula ng race namin at binigay ko naman ang best ko. Pero natalo ako dahil 4th place ako. Masaya naman ako dahil si James ang nanalo. Sa buhay, hindi sa lahat ng oras ay panalo. Ang mahalaga, sumubok ako kahit pa na alam ko sa sarili ko na wala ako sa tamang kondisyon. Masaya ako na na-experience ko pa rin at nakapag-race ako kasamang kaibigan ko. Mas mahalaga yon para sa akin. Hindi ko rin talaga hinangad na manalo ngayon. Gusto ko lang ilabas ang inis ko. May iba kasi ako nararamdaman. Feeling ko hindi lang sa busy. Si Arcos kasi 2 gabi na siyang lasing. Congratulations, sabi ko kay James. Thank you, you're also great. Nakangiting sabi niya sa akin at niyakap niya ako. I'm happy na ikaw ang nanalo. Mommy, uwi na po tayo kasi galit na po si Daddy. Sabi sa akin ni Ashley kaya naman bumitaw na ako sa pagkakayakap kay James. Sige James, alis na kami. Paalam ko sa kanya, ihatid ko na kayo. Kasi mukhang pagod ka na, sabi niya sa akin. Okay lang kami, ikaw na lang ang maghatid kay Leila. Sabi ko sa kanya at pumayag naman siya. Nagpaalam na rin ako sa best friend ko. Hawak kong kamay ni Ashley papunta sa motor ko. Baby, I'm sorry, sabi ko sa kanya. Hindi niya po kailangang mag-sorry mommy.
Alam ko namang maintindihan tayo ni Daddy, sabi niya sa akin. Sana nga baby. Bumiyahe na kami pa uwi. Nasa 45 minutes din ang biyahe namin bago kami nakarating sa bahay. Habang papasok pa lang kami sa gate ay natatanaw ko na si Argos na nakatayo sa may pinto. Daddy! Masiglang tawag ni Ashley sa daddy niya. Go to your room, now. Seryosong utos ni Argos na hindi man lang ngumingiti. Okay po, sabi ni Ashley at umakyat na ito. Kami na lang dalawa ang nandito ngayon at tahimik lang ako. Mahirap ba magpaalam na aalis kayo? Bakit hindi mo kayang gawin? Tanong niya sa akin. Sorry, sabi ko dahil ayaw ko na magtalo pa kami dahil alam ko naman na mali ako. At isa pa, pagod na ako. Next time kung gusto mong umalis na mag-isa, ay wag mo nang isama ang anak ko. Wag mo siyang isama sa mga lakad mo. Wag mo ipakita sa kanyang mundo na nais mo. Dahil ayaw ko na maging tulad mo siya. Alam ko na galit siya pero nakaramdam ako ng lungkot at sakit sa mga narinig ko mula sa kanya na para bang bad influence ako sa anak niya. Marami akong gustong sabihin sa kanya simula pa noong Friday pero mas pinili ko na lang na tumahimik at umakyat sa silid namin. Pagpasok ko sa banyo umiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ba ako umiiyak. Bakit ba nagiging iyakin ka na? Tanong ko sa sarili ko dahil naiinis ako. Ayaw ko na ganito ako. Ayaw ko umiyak dahil hindi naman kailangan. Paglabas ko sa banyo ay nakaupo siya sa swivel chair niya at mukhang nagtatrabaho siya. Hindi na lang ako nagsalita at humiga na lang ako sa kama namin. Dahil inaantok na naman ako. Maaga pa naman kaya magpapahinga na muna ako. Hinayaan ko sarili ko na matulog dahil ang bigat na ng talukap ng mga mata ko. Nagising ako dahil kakain na kami. Tahimik ang lahat habang nasa hapag kami. Kahit pa natapos na kaming kumain ay tahimik pa rin kaming lahat. Nauna na lang akong umakyat sa silid namin. At habang nag-aayos ako ng mga gamit ko ay naramdaman kong pagyakap niya sa akin. I'm sorry mahal, sabi niya sa akin. Nasaktan ako para bang bad influence ang tingin mo sa akin para kay Ashley. I'm sorry, nag-aalala lang ako. Marami lang akong problema ngayon. At alam ko na yun na hindi excuse. I'm really sorry mahal, sabi niya sa akin. Okay, inaantok na ako. Sabi ko sa kanya dahil may tampo pa rin ako. Okay, may tatapusin lang akong mga trabaho. Sabi niya sa akin at inalalayan na akong humiga sa kama. Hinalikan niya ako sa noo bago siya umupo ulit sa swivel chair niya. Mas gusto ko na lang na magpahinga kaysa makipag-usap sa kanya. Alam ko nalilipas lang din itong nararamdaman ko. Mas okay na ang ganito kaysa sa magtalo pa kaming dalawa. Sa tingin ko naman ay sincere naman ang sorry niya kaya pinagbibigyan ko na. May kasalanan din ako kaya okay na kami. Hindi ko talaga alam kung bakit ba ang bilis kong makatulog ngayon. Kahit ako ay nagtataka na sa sarili ko. Pero baka nga pagod lang talaga ako. Tapos baka malungkot din ako dahil sa race ko. Alam ko rin kasi sa sarili ko na hindi ako 100% sure na handa. Biglaan lang ang pagsali ko. Kinabukasan na may bouquet of flowers na nasa tabi ko. Binasa ko nakasulat sa note, Good morning mahal, I'm really sorry about yesterday. See you later. Gumaan naman ang pakiramdam ko. Bumangon ako dahil may pasok pa ako sa university. Pagbaba ko wala na si Ashley kaya pinabalot ko na lang kay Manang ang pagkain ko. Dahil sa university na lang ako kakain. Ayaw ko kasing kumain na mag-isa. Manang, alis na po ako. Sige iha, ingat ka. Wala ako sa mood na magmotor kaya naman nag-commute na lang ako. Maaga pa naman kaya nag-jeep na lang ako. Pagdating ko sa campus ay narinig kong usap-usapan tungkol sa pagkatalo ko kahapon sa race. Wala naman akong pakialam dahil feeling ko masamang pakiramdam ko ngayon. Buong araw yata ay lutang lang ako at wala sa sarili ko. Kaya naman mas pinili ko nang pumunta na muna sa may coffee shop para bumili ng cake at soft drinks. Sa tingin ko kasi kailangan ko ng something sweet para maging okay ako. Chocolate flavor na lang ang pinili ko. Dito ko na rin bala kainin dahil bala ko pang tumambay. Nakaupo ako dito sa medyo gilid na ng side ng cafe. I enjoy this chocolate. Hindi naman siya super sweet. Wala sa sarili na patingin ako sa daliri ko. Suot ko pa rin ang engagement ring ko. Bala ko sanang alisin kanina. Pero mas pinili ko na lang na hindi. Ayaw ko namang magkaaway kaming dalawa. Nag-sorry siya at okay na yon. Intindihin ko na lang dahil alam ko na marami siyang iniisip ngayon. Nang malapit na ako matapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Argos na dadaanan niya ako. Gusto niya kasi mag-dinner kaming dalawa sa labas. Pumayag naman ako at nag-abang na ako sa kanya. Siya lang at wala si Mark. Pagpasok ko, hinalikan niya ako sa lobby. Saan mo gustong kumain? Tanong niya sa akin. Kahit saan, inaantok na naman nasagot ko sa kanya. Are you okay? Tanong niya sa akin. I'm good, inaantok lang ako. Sabi ko sa kanya. Gusto mo ba na sa bahay na lang tayong kumain?
Okay, sige, mas gusto kong luto ni Manang. Sagot ko sa kanya habang nakapikit ako. Mahal, sorry sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko alam na natalo ka. I'm sorry. Nainis lang ako dahil hindi ka nagpaalam sa akin. Nag-aalala ako sa inyo ni Ashley. Sabi niya sa akin, okay lang. Hindi naman sa lahat ng oras panalo ako. I need to accept the fact na may mga bagay na hindi para sa akin. Sabi ko sa kanya, ako kaya, mananalo kaya ako? Biglang tanong niya sa akin. Sigurado naman ako na mananalo ka, sabi ko sa kanya. Kalaban kong daddy ni Jesusa. Biglang sabi niya na ikinagulat ko. Iniisip ko ito bang problemang sinasabi niya? Akala ko vice governor ang papatakbuhan niya. Tanong ko sa kanya, akala ko rin. Sabi niya sa akin, magulo ba talaga kapag panahon ng eleksyon? Tanong ko sa kanya. Oo, sobra. May mga taong gagawin ng lahat para lang masira ka. Tulad ko, sabi niya sa akin. I'm so proud of you kasi pinipili mo pa rin na maging mabuti, sabi ko sa kanya. Naramdaman ko na hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Lahat kaya kong gawin basta nasa tabi kita. Hindi ako magsasawa na maging mabuti, sabi niya sa akin. Gusto ko sanang sabihin sa kanya tungkol kay Jesusa pero naisip ko na baka makadagdag pa ako sa mga problema niya. Alam ko na hindi to magiging madali sa kanya, na nahihirapan siya lalong malakas din ang impluensya ng daddy ni Jesusa at alam ng tao na dati na silang naging magkapamilya. Ang dapat ko na lang ngayon gawin ay iwasan si Jesusa. Masaya kaming sinalubong ni Ashley pagdating namin sa bahay. Masaya rin namin pinagsaluhan ng isang masarap na hapunan na si Arcos mismo ang nagluto. Maaga din ako nakatulog dahil masama pa rin talagang pakiramdam ko. Feeling ko kasi pagod na pagod ako kahit wala naman akong gaanong ginawa. Araw-araw iisa na lang ang magiging routine ko. Papasok sa university at matutulog kapag uuwi ako. Gusto ko rin sanang sumama kay Arco sa mga lakad niya pero hindi ko talaga kaya ang antok ko. Palagi ko na lang sinasabi sa kanya na busy ako sa pag-aaral. Kaya naman si Ashley na lang ang kasama niya. Kagaya na lang ngayon. Bumaba ako dahil nagugutom ako. 3:00 pa lang ng hapon ngayon at si Manang lang ang tanging kasama ko dito. Iha, may gusto ka bang merienda? Tanong sa akin ni Manang. Ako na pong bahala, Manang, sagot ko sa kanya. At naghanap ako ng pwede kong makain dito sa kusina. Naghanap ako sa fridge at sa pantry, pero wala naman ako nagustuhan kaya naman nagpaalam na lang ako kay Manang. Nalalabas na muna ako. Naghanap ako ng pwede kong kainin at sa isang Japanese restaurant ako pumunta dahil natakam ako sa ramen. Nag-order ako, talagang sarap na sarap ako sa kinakain ko. Nang mabusog na ako ay lumabas na ako. Pero habang palabas ako ay nakasalubong ko si Jesusa. Nilagpasan ko na siya pero nakasunod na siya sa akin ngayon. Walang gaanong tao dito kaya kami na lang dalawang nasa daan. Kamusta naman ang ina-anak/girlfriend ni Arcus? Natutuwa na tanong niya sa akin. Wala akong balak na pansinin siya pero wala rin siyang balak na tantanan ako. Sa tingin mo, ano kaya magiging reaksyon ng publiko kapag nalaman nilang sekreto ni Arcus? Mananalo pa kaya siya sa eleksyon? O baka naman pandirihan na siya ng mga umiidolo sa kanya? Tanong niya sa akin kaya naman napahinto ako sa paglalakad at nilingon ko siya. Don't dare use that against him. Galit na sabi ko sa kanya. Mahal mo talaga siya, no? Pero siya kaya, mahal ka niya? Nakangisi na tanong niya sa akin. He loves me. Are you sure? Nag-I love you na ba siya sa'yo? Nakangisi na tanong niya sa akin kaya natigilan ako. Let me guess. Hindi pa, no? Kasi ang totoo niyan ay, shut up, inis na sabi ko sa kanya. Tama naman ako, hindi ba? Hindi pa siya nagsasabi ng I love you sa'yo. Niyaya ka magpakasal pero I love you lang, hindi niya masabi sa'yo. Kaya sa tingin mo, mahal ka ba talaga niya? Alam mo, nakakatawa kayong dalawa. Natatawa na saad niya. Bakit nga kaya wala sa mood at nagiging magalitin si Arcos kay Mori? Ano kayang gagawin ni Jesusa para masira lang ang relasyon ng dating asawa at ni Mori? Paniwalaan kaya ni Mori ang mga sinasabi ni Jesusa? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.